Ang pangalan ko ay Cristina Kristen De Leon. Ako ay 35 taong gulang at nakatira sa Maynila. Karaniwan, ang mga tao ay nakakatanggap ng mga bulaklak, alahas, o marahil ay isang magandang card para sa kanilang ika-35 kaarawan. Ngunit ang kapatid kong si Bianca ay nagbigay sa akin ng isang maliit at maayos na nakabalot na kahon. Nakaupo kami sa isang mamahaling restaurant sa BGC, napapalibutan ng mga mamahaling plato at mga baso ng wine na kalahati na lang ang laman. Sa isang hangal na saglit, naisip ko na sinusubukan niyang maging mabait. Akala ko baka gusto niyang ayusin ang relasyon naming dalawa. Nagkamali ako. Pinunit ko ang pilak na papel at binuksan ang takip. Sa loob, walang relo o kwintas. Meron lamang isang plastic na tubo at isang sterile na swab. Ito ay isang home DNA test kit. Natahimik ang mesa habang hawak ko ito. Pagkatapos, numisi si Bianca. Humilig siya sa puting tela ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalupitan. Siguro ito na ang magpapaliwanag kung bakit ka palaging itinuturing ng pagkakamali ng ibang lalaki, sabi niya. Tinakpan ng aking ina, si Elena, ang kanyang bibig para itago ang isang bungisnis. Tumawa si Bianca ng malakas, pero nakaramdam ako ng ginaw. Hindi ako nagumite. Hindi ako nagsalita. Tiningnan ko ang plastik na tubo sa aking kamay at may napagtanto akong nakakatakot. Hindi lang ito isang masamang biro. Ito ay isang sandata. Naglalagay siya ng patibong at nahulog ako ng direkta rito. Pero bago ko sabihin sa inyo kung paano nagbago ang lahat, mag-like at subscribe, mag-iwan ng komento. Saan kayo nanonood? Ang pangalan ko ay Cristina De Leon. Ako ay 35 taong gulang. Tahimik ang biyahe pa uwi mula sa restaurant. Nanginghinig ang aking mga kamay sa manibela, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa magkahalong hiya at isang kakaiba at malalim na galit na matagal ko nang kinikimkim. Ang maliit na kahon ay nakalagay sa upuan ng pasahero na parang isang mabigat na bato. Isang DNA test. Dapat ay biro lang ito, sabi ni Bianca. Pero hindi nagbibiro si Bianca. Nagsasabi si Bianca ng mga katotohanang binalot sa kalupitan para mapanood kanyang masaktan habang nagpapanggap na may hawak siyang benda. Lumiko ako sa highway. Ang mga ilaw sa daan ay nagmumukhang mahabang guhit ng dilaw. Hindi tumigil ang isip ko sa nangyaring hapunan. Sa halip, bumalik ito sa nakaraan. Hinugot ang mga alaala na sinubukan kong itago sa mga kahon sa loob ng maraming taon. Ang mga salita ni Bianca, pagkakamali ng ibang lalaki, ay paulit-ulit sa aking ulo. Masakit yon, pero hindi ako nagulat. Ang totoo, naramdaman ko na parang isa akong pagkakamali sa loob ng 35 taon. Lumaki ako sa isang bahay na laging malinis, laging tahimik, at laging malamig ang pakikitungo. Mayroon kaming malaking bahay sa isang subdivision sa Quezon City na may maayos na harden at garahe para sa 2 sasakyan. Para sa mga kapitbahay, ang mga De Leon ang perpektong pamilya. Ang tatay ko, si Roberto, ay nagpapatakbo ng isang matagumpay na negosyo sa manufacturing. Ang nanay ko naman, si Elena, ang presidente ng gardening club at nandoon ang mga anak, sina Bianca at Cristina. Pero sa loob ng bahay na yon, merong sinusunod na antas. Hindi ito tago. Malinaw ito gaya ng pagkakaayos ng mga muebles sa sala. Si Bianca ang araw. Siya ay masigla, maingay, mapaghanap, at maganda sa parang napapalingon ang mga tao. Ako naman ang anino. Nandoon ako para punan ng espasyo, pero inaasahan akong hindi makikita, hindi maririnig, at hindi magbibigay ng problema. Naalala ko nang malinaw ang aking ikapitong kaarawan.
Isa ito sa mga alaalang dumidikit sa iyong isipan na parang alkitran. Humiling ako ng chocolate cake. Iyon lang ang tanging gusto ko. Mahilig ako sa tsokolate. Mas matamis, mas gusto ko. Ilang linggo ko itong pinag-uusapan. Nay, sasabihin ko habang hinihila ang laylayan ng kanyang apron. Pwede bang may chocolate frosting din? Tatangko siya nang hindi nakatingin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok na sa isang magazine o nakatingin sa labas ng bintana para sa school bus ni Bianca. Nang dumating ang araw na yon, may mga lubo. May ilang regalo. Pero nang ilabas ng aking ina ang cake sa hapag-kainan, ito ay lemon cake na may vanilla frosting. Nakaupo lang ako doon. Nakatitig sa dilaw na cake, nararamdaman ng bara sa aking lalamunan. Lemon ito, bulong ko. Si Bianca, na siyam na taong gulang noon, ay pumalakpak. Yum! Paborito kang lemon! Ngumiti ang nanay ko sa kanya, isang tunay at mainit na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata, isang ngiti na bihirang ibigay sa akin. Alam ko anak, sabi niya kay Bianca. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, ang kanyang ekspresyon ay naging matigas. Huwag kang walang utang na loob, Kristen. Mas magaan ang lemon. Masyadong mabigat ang tsokolate para sa tiyan ng bata. Kinain ko ang cake. Nilunok ko ang bawat kagat ng maasim at matamis na sponge cake. At numiti ako dahil iyon ang itinuro sa akin na gawin. Natutunan ko sa araw na iyon na hindi mahalaga ang aking gusto. Ang kaarawan ko ay hindi tungkol sa akin. Isa lang itong araw para makuha ni Bianca ang gusto niya. Ang pattern na iyon ang naging plano para sa buong buhay ko. Nung high school, lalong lumaki ang agwat sa amin. Si Bianca ay pasaway. Palihim siyang lumalabas. Umiinom siya. 2 beses niyang nabangga ang kanyang kotse. Sa bawat pagkakataon, natataranta ang aking mga magulang. Kumuha sila ng mga abogado. Binayaran nila ang mga danyos. Nagpupuyat sila sa pakikipag-usap sa kanya sa mahina at nag-aalalang tono. Ibinihos nila ang lahat ng kanilang lakas, lahat ng kanilang pera, at lahat ng kanilang pagmamahal sa pag-aayos ng mga gulo ni Bianca. Ako naman ay kabilang dulo. Akala ko kung magiging perpekto ako, kung hindi ako magbibigay ng problema, baka makita nila ako. Baka mahalin nila ako dahil sa pagiging mabuting anak. Nag-aral ako hanggang sa sumakit ang aking mga mata. Pinanatili kong malinis ang aking silid. Hindi ako kailanman humingi ng pera. Nagluluto ako ng hapunan kapag masama ang ulo ni nanay. Nililinis ko ang bakuran kapag masyadong pagod si tatay. Naging multo ako sa sarili kong bahay. Isang kapaki-pakinabang na multo na gumagawa ng mga gawaing bahay at nakakakuha ng matataas na grado. Nang ako ay 18, hinirang akong valedictorian ng aming batch. Ito ang pinaka-ipinagmamalaki kong sandali sa buhay ko. Simulat ako ng isang talumpate tungkol sa katatagan, tungkol sa pagsusumikap ng tahimik. Sinanay ko ito sa harap ng salamin sa banyo sa loob ng ilang linggo. Sa umaga ng graduation, bumaba ako suot ang aking tuga, nakakaramdam ng pananabik. Ang tatay ko ay umiinom ng kape habang nababasa ng dyaryo. Ang nanay ko naman ay nasa telepono. Ang kanyang kamay ay nasa noo. Anong problema? Tanong ko. Si Bianca. Buntong hininga ni nanay habang ibinababa ang telepono. Nasa rest house siya ng boyfriend niya sa Tagaytay. Tumawag siya at sinabing may migraine siya. Hindi niya kayang magmaneho pa uwi. Pero ang graduation ko ay sa loob ng 2 oras, sabi ko. Ang boses ko ay maliit pakinggan kahit sa akin. Hindi namin siya pwedeng iwan doon, Christine, sabi ng tatay ko habang tumatayo at kinukuha ang kanyang mga susi. May sakit siya. Kailangan namin siyang sunduin. Pero ang talumpati ko, sabi ko.
Ako ang valedictorian. Tumingin sa akin ang nanay ko at sa isang saglit ay nakakita ako ng inis. Hindi pansisisi, kundi inis. Kristen, please. Emergency ito. Susubukan naming humabol pero ang pamilya ang nauna. Umalis sila. Ako mismo ang nagmaneho papunta sa graduation ko. Nakaupo ako sa entablado habang pinapanood ang ibang mga estudyante na kumakaway sa kanilang mga masasayang pamilya sa bleachers. Nang tawagin ang pangalan ko, naglakad ako papunta sa podium. Tumingin ako sa dami ng mga tao. Hinahanap ang aking mga magulang. Hinanap ko ang barong ng tatay ko, ang asul na damit ng nanay ko. Wala sila doon. Ibinigay ko ang aking talumpate sa harap ng mga estranjero. Nagsalita ako tungkol sa katatagan, pero sa loob ko ay nadudurog na ako. Tinanggap ko ang aking diploma ng may magalang na pakikipagkamay at bumaba sa entablado. Nagmaneho ako pauwi ng mag-isa. Hinubad ang aking tuga at isinabit ito sa cabinet. Nang sa wakas ay makauwi sila pagkaraan ng 3 oras. Tumatawa si Bianca sa sofa habang kumakain ng ice cream. Ang kanyang migraine ay milagrong nawala. "Oh, Kristen," sabi ni nanay, halos hindi tumitingin. "Kamusta ito? Nakuha mo ba ang papel?" "Maayos naman," sabi ko. "Nakuha ko." "Mabuti," anggol ni tatay. "Bianca, abot mo nga ang remote." Iyon ang sandali na huminto na ako sa pagsisikap na makuha ang kanilang pabor. Napagtanto ko na ang pagmamahal sa bahay na ito ay limitado at si Bianca ang may kontrol nito. Huminto na ako sa pagpapakita ng aking mga report card. Huminto na ako sa pagsasabi sa kanila tungkol sa aking mga promosyon sa trabaho. Huminto na ako sa pag-asa na magmamalasakit sila. Lumayas ako sa bahay sa mismong araw ng aking 18 kaarawan. Nagtrabaho ako sa 2 trabaho para mapag-aral ang sarili ko sa kolehiyo. Kumuha ako ng mga loan. Kumain ako ng instant noodles at tumira sa isang maliit na apartment na may tumutulong kisame. Naging matatag ako. Naging disiplinado ako. Natutunan ko kung paano mag-file ng sariling tax, paano magpalit ng gulong, paano ayusin ang sirang gripo. Hindi ako naging independent dahil gusto kong maging modernong babae. Naging independent ako dahil wala akong sasandalan. Alam ko na kung mahuhulog ako, walang darating para saluhin ako. Kung kailangan ko ng pera o tulong sa ospital o balikat na may iyakan, ang bahay ng mga De Leon ay hindi ang lugar na dapat puntahan. Si Bianca naman ay hindi kailanman umalis sa ilalim ng pitaka ng aking mga magulang. Nanghiram siya ng pera para sa mga ideya sa negosyo na nabigo sa loob ng 1 buwan. 3 beses siyang bumalik sa bahay. Pinabayaran niya sa aking tatay ang kanyang upa, insurance ng kotse, at mga utang sa credit card. Tinawag niya itong mga loan. Pero alam ng lahat na ang pera ay dumadaloy lamang sa isang direksyon. At sa kabila ng lahat, patuloy akong bumabalik. Patuloy akong sumisipot tuwing Pasko, tuwing mahal na araw, tuwing kaarawan. Sa tingin ko, ang bahagi sa akin, ang sugatang bata, ay umaasa pa rin na balang araw ay magigising sila. Isang araw, titingin sa akin ang tatay ko at sasabihing, "Ipinagmamalaki kita, Kristen. Nagawa mo ang lahat ng mag-isa." Isang araw, yayakapin ako ng nanay ko at sasabihing, "Patawad dahil hindi namin napanood ang talumpati mo." Pero hindi nila kailanman ginawa iyon. Pagkatapos, 3 buwan ang nakalilipas, namatay ang aking tatay. Inatake siya sa puso. Biglaan. Sa libing, ako ang nag-ayos ng catering. Kinausap ko ang mga bisita. Inayos ko ang mga bulaklak. Nakaupo si Bianca sa harapang hanay, umiiyak ng husto sa isang lace na panyo. Mukhang isang artista sa trahedyang pelikula.
Tinapik ng mga tao ang kanyang balikat. "Kawawang Bianca," bulong nila. Sobrang lapit niya sa tatay niya. Nakatayo ako sa likuran, walang luha. Hindi ako umiiyak dahil sa shock. Umiiyak ako sa loob dahil ipinagluluksa ko ang isang relasyon na hindi ko kailanman naranasan. Ipinagluluksa ko ang ama na gusto ko, hindi ang nawala sa akin. Pagkatapos ng libing, nagbago ang pakikitungo sa bahay. Naging mas matalas, mas mapanganib. Dahil wala na si tatay, nawala na ang harang. Ang nanay ko ay tila natataranta, halos parang nakahinga ng maluwag na nagbigay sa akin ng discomfort. At si Bianca. Naging gutom si Bianca. Pinanood ko siya habang nakaburol si tatay. Hindi siya nagkukwento ng mga alaala tungkol kay tatay. Tinatanong niya ang abogado ng pamilya tungkol sa petsa ng pagbasa ng testamento. Naglalakad siya sa loob ng bahay, hinahawakan ng mga pilak, ang mga painting, ang antigong orasan, na parabang nilalagyan niya ang mga ito ng price tag. Sinubukan kong kausapin si nanay tungkol dito. Nagluluksa siya sa sarili niyang paraan, sabi ni nanay, habang iwinawagayway ang kanyang kamay. "Huwag kang mainggit, Christine. Pangit yan." Mainggit? Yun ang palaging salitang ginagamit nila para patahimikin ako. Kung magreklamo ako tungkol sa kawalan ng katarungan, ako ay mainggitin. Kung hihingi ako ng respeto, ako ay mainggitin. Kaya nanatili akong tahimik. Bumalik ako sa aking apartment, sa aking tahimik na buhay, at naghintay. Pagkatapos ay dumating ang imbitasyon para sa birthday dinner. Ang ika-35 ko, isang mahalagang yugto. "Gusto ka naming ilabas?" Text ni Bianca. "Tayong 3 lang na magkakapatid, isang bagong simula." Dapat ay alam ko na. Ang bagong simula sa wika ni Bianca ay karaniwang nangangahulugang may kailangan ako sa iyo. Pero pumunta ako. Isinuot ko ang aking pinakamagandang damit, isang simpleng itim na gown na binili ko gamit ang sarili kong pera. Nagmaneho ako papunta sa restaurant habang iniisip, baka binago na sila ng pagluluksa. Baka ang pagkawala ni tatay ang nagparamdam sa kanila na maikli lang ang buhay at kami na lang ang natitira sa isa't isa. Naupo ako sa mesang yon ng may pag-aasa. Umorder ako ng wine. Nakinig ako sa kanilang mga kwento at pagkatapos ay iniabot sa akin ni Bianca ang kahon. Siguro ito na ang magpapaliwanag kung bakit ka palaging itinuturing na pagkakamali ng ibang lalaki. Ngayong nakaparada na ako sa parking ng aking apartment complex, tiningnan ko ulit ang kahon. Ang mga ilaw sa kalye ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dashboard. Hindi ako isang De Leon. Iyon ang sinasabi niya. Iyon ang biro. Pero habang ang galit ay namumuo sa aking tiyan, may napagtanto akong iba pa. Hindi lang masama ang loob ni Bianca. Si Bianca ay tamad. Hindi siya gagawa ng ekstra na trabaho para lang sa isang simpleng insulto. Ang pagbili ng DNA test, ang pagbalot nito, ang pag-aayos ng hapunan. Ito ay nangailangan ng pagsisikap. Ito ay pinagplanuhan. Hindi lang niya sinusubukang saktan ang damdamin ko. May gusto siyang sabihin o ipakita sa akin. Kinuha ko ang kahon at lumabas ng kotse. Malamig ang hangin sa gabi, pero hindi ko ito naramdaman. Umakyat ako sa hagdan patungo sa aking apartment. Ang plastik na tubo ay tumutunog sa loob ng kahon sa bawat hakbang. Ako ang multong anak, ang nakalimutan sa graduation, ang kumain ng lemon cake, ang nag-ayos ng sariling gulong. Pero ngayong gabi, ang multong anak ay nagsisimula ng makita ng malinaw ang lahat sa unang pagkakataon. Hindi lang ako isang pagkakamali sa kanila. Ako ay isang problema. At tinitingnan ang paraan ng pagngisi ni Bianca, ang mapanirang nising iyon,
Nararamdaman ko na susubukan na nilang lutasin ako. 3 buwan na ang nakalipas mula nang malibing ang aking tatay, at ang katahimikan mula sa aking pamilya ay nakakabingi. Karaniwan, kapag may namamatay na magulang, ang pamilyang natitira ay nagkakapit-bisig. Kumukumusta sila. Nagsasalo sa pagkain. Pero sa loob ng 3 buwan, tahimik ang phone ko. Walang text mula kay nanay na nagtatanong kung kamusta ako. Walang tawag mula kay Bianca. Nang dumating ang imbitasyon para sa birthday dinner ko, hindi ito parang selebrasyon, kundi parang isang utos. Dumating ako sa bahay namin nung bata pa, bago kami pumunta sa restaurant. Hindi ko binalak, pero nakiusap ang nanay ko na sundiin ko siya dahil nasa talyer ang kotse niya. Habang papasok ako sa malawak na driveway, ang bahay ay nakatitig sa akin. Isang magandang bahay, gawa sa laryo, 2 palapag na may mga puting haligi. Pero para sa akin, mukha itong isang kuta. Ginamit ko ang susi ko para makapasok. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok. "Nay!" tawag ko. Sa kusina, naglakad ako sa pasilyo. Nadadaanan ng mga family portrait sa dingding. Nandun si Bianca, edad 5, nakang-iti habang may bungi. Si Bianca, edad 10, may hawak na trophy. Si Bianca, edad 16, suot ang kanyang prom dress. At pagkatapos, nakatago sa sulok, isang maliit na 5x7 na litrato ko. Mukha akong seryoso sa litrato. Ang buhok ko ay nakatali ng mahigpit. Ang aking mga mata ay mapagmatsyag. Kahit sa mga litrato, mukhang handa ako sa anumang dagok. Nahanap ko sila sa kusina. Ang nanay ko ay nakaupo sa island, nagbabasa ng isang travel brochure. Si Bianca ay nakasandal sa counter, nagsascroll sa kanyang phone. Maayos ang itsura nila, higit pa sa maayos. Ang nanay ko ay nakapulang blusa, ang buhok ay bagong kulay. Si Bianca ay naka-blazer at mamahaling heels. Walang bigat sa hangin, walang bakas ng lumbay. 70 araw pa lang ang nakalipas mula nang mawala ang aking tatay, pero mukhang nagpaplano na sila ng bakasyon. "Hi," sabi ko habang nakatayo sa may pinto. Tumingin si nanay. "Oh, Christine, maaga ka yata?" Hindi siya tumayo para yakapin ako. Tinapik lang niya ang brochure. "Iniisip namin ni Bianca na pumunta sa Italy sa bakasyon o baka mag-cruise. Ano sa tingin mo?" Napapikit ako. Isang cruise. Ang pundot ni tatay ay wala pang ang nicho. Inirapan ako ni Bianca. Hindi tumitingin mula sa kanyang phone. "Diyos ko, Christine, huwag kang masyadong nega. Kailangan ng mabuhay ni nanay. Gusto ni tatay na maging masaya siya." "Alam ko," sabi ko. Pinapanatiling mahina ho ng aking boses. "Parang ang bilis lang kasi." "Iba-iba tayo magluksa," matalas na sabi ni Bianca. Tumingin na siya sa wakas sa akin at nakaramdam ako ng kilabot. Ang kanyang mga mata ay sumusuri sa akin. Iyon ang paraan ng pagtingin ng pusa sa daga. Hindi sa galit, kundi sa pananabik. May hinihintay siya. "Handa ka na ba?" tanong ni nanay. Isinasara ang brochure. "Gutom na ako." Ang biyahe papunta sa restaurant ay nakakailang. Ako ang nagmaneho. Nakaupo si nanay sa passenger seat habang nagrereklamo sa trapiko. Si Bianca naman sa likod ay mabilis na nagtatype sa phone. Ang tunog ng ping-ping-ping ng kanyang phone ang tanging ritmo sa loob ng kotse. "So," sabi ko, "sinusubukang makipag-usap. May balita na ba kay Attorney Hernandez tungkol sa testamento?" Agad na nagbago ang hangin sa loob ng kotse. Naging tensyonado. "Bakit mo itinatanong?" sabi ni nanay, bumaba ang tono ng boses. Tumingin siya ng diretso sa windshield. "Wala lang. Wala pa kasi akong naririnig," sabi ko. 3 buwan na.
Karaniwan, mas mabilis itong nangyayari, di ba? Complex ang mga ari-arian, Christine, sabi ni Bianca mula sa likod. Ang boses niya ay mahinahon, parang ensayado. Maraming asset si tatay sa kung saan-saan. Kailangan ng oras para makatalog ang lahat. Bakit? Kailangan mo na ba ng cash? Hindi, sabi ko. Hinihigpitan ng hawak sa manibela. Gusto ko lang na maayos ng lahat. Gusto ko ng closure. Makukuha mo ang closure mo, sabi ni Bianca. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakangiti siya. Isang maliit at matigas na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala tungkol dun. Nakarating kami sa restaurant. Isa itong Italian place sa BGC. Mamahalin na, may madilim na ilaw at mga waiter na nakatoksido. Inihatid kami sa isang mesang nasa sulok. Ang hapunan mismo ay puno ng kababawan. Nagkwento ang nanay ko tungkol sa mga kapitbahay. Nagkwento siya tungkol sa kanyang harden. Nagkwento siya tungkol sa isang bagong palabas na pinapanood niya. Hindi niya ako kailanman tinanong tungkol sa trabaho ko. Hindi niya ako kailanman tinanong tungkol sa buhay ko. Naupo lang ako doon, tumatango, kumakain ng pasta. Nararamdaman ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging multo. Isa akong manonood, hindi isang kalahok. Pero patuloy akong pinagmamasdan ni Bianca. Karaniwan, hindi ako pinapansin ni Bianca. Sinasabayan niya ako sa pagsasalita o naglalaro sa phone niya. Pero ngayong gabi, nakatutok siya sa akin. Sa bawat pagtingala ko, pinagmamasdan niya ang mukha ko. Tinatapik niya ang kanyang mga kuko sa puting tela ng mesa. Isang ritmo ng click-click-click na nagsimulang uminis sa akin. May problema ba? Tanong ko na sa wakas. Wala, sabi niya. Idinidilat ang kanyang mga mata na parang inosente. Bakit magkakaroon ng problema? Kaarawan mo kaya? Pinagmamasdan lang kita, Christine, sabi niya. Mukha kang matatag. Palagi ka namang matatag, di ba, ang survivor? Siguro, sabi ko. Mabuti na matatag ka, sabi niya, habang kinukuha ang kanyang wine glass. Kakailanganin mo yan. Ano ang ibig mo sabihin? Wala, sabi niya, humihigop ng wine. Papuri lang yun. Tanggapin mo na lang. Tumihim ang nanay ko. Bianca, ibigay mo ng regalo. Doon na inilabas ang kahon. Doon na inilapag ang DNA test sa mesa. Doon na siya nagbiro tungkol sa pagiging pagkakamali ng ibang lalaki. Pero habang nakaupo ako doon sa restaurant, nararamdaman ng hiya. Nagsimulang pagdugtong-dugtungin ng isip ko ang mga nangyari kanina. Ang paraan ng pag-iwas nila sa mga tanong tungkol sa testamento, ang paraan ng pagpaplano nila ng mga mamahaling bakasyon na parang nanalo sila sa loto. Ang paraan ng pagtingin ni Bianca sa akin, hindi sa galit, kundi sa pananabik. Ang DNA test na ito ay hindi isang biro. Ang biro ay biglaan. Ang biro ay kalokohan lang. Ito ay parang estratehiya. Hindi lang sinusubukan ni Bianca na ipahiya ako. Sinusubukan niya akong alisin sa karapatan. Kung hindi ako isang De Leon, kung hindi ako biyolohikal na anak ni Roberto De Leon, ano ang ibig sabihin nito para sa mga ari-arian? Ano ang ibig sabihin nito para sa posisyon ko sa pamilya? Tiningnan ko ang nanay ko. Nakatingin siya sa kanyang plato, iniwasan ang mga mata ko. Alam niya ang ginagawa ni Bianca at hinahayaan niya itong mangyari. Bakit niyo ito ginagawa? Tanong ko. Medyo nanginginig ang boses. Hawak ko ang kahon sa aking kamay. Bakit niyo yung gabi? Akala ko gusto mong malaman ang katotohanan, sabi ni Bianca habang nakikibit balikat. Tingnan mo ang sarili mo, Christine. Tingnan mo kami. Itinuro niya ang sarili niya at ako. Matangkad ako, maputi, parang si tatay. Ikaw, may itim ang buhok, pandak.
Wala ka ng ilong de leon. Hindi ibig sabihin yan ay wala na akong koneksyon, sabi ko. Komplikado ang genetics. Eksakto, sabi ni Bianca. Kaya gawin mo ang test. Patunayan mo mali ako. Maliban na lang kung natatakot ka. Hindi ako natatakot, pagsisinungaling ko. Mabuti, sabi niya. Gawin mo. Ipadala mo. Tingnan natin kung sino ka talaga. Ibinulsa ko ang kahon. Hindi ko gustong bigyan siya ng kasiyahan na makita akong umiiyak. Tinapos ko ang hapunan ng tahimik. Ako ang nagbayad ng bill dahil, syempre, nakalimutan nila ang kanilang mga wallet sa kotse. Nang ihatid ko sila sa malaking bahay, hindi ako pumasok. Pinanood ko silang maglakad, papasok na magkaakbay. Mukha silang isang koponan, isang nagkakaisang panig, at ako ang kaaway. Kasi simula pa lang nila ng laban. Nagmaneho ako pa uwi ng masama ang loob. Pero sa ilalim ng sama ng loob, nagising ang otak ko. Masyadong naging mapangahas si Bianca. Kung binaliwala lang niya ako, baka naghintay lang ako ng tawag mula sa abogado. Baka nanatili akong pasibo, pero kinanti niya ang natutulog na leon. Binigyan niya ako ng sandata. Iniisip na gagamitin ko ito para saktan ang sarili ko. Binigay niya ang DNA test para patunayan na hindi ako kabilang sa pamilya. Pero habang nakahiga ako sa kama noong gabing yun, nakatitig sa kisame, naisip ko na kailangan ko itong gamitin. Hindi para patunayan na kabilang ako sa kanila, kundi para malaman kung bakit desperado silang mawala ako. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Ang plastic na kahon ay nasa ibabaw ng aking nightstand. Tila tinutuya ako. Kinabukasan, tumawag ako sa trabaho para mag-sick leave. Hindi ako makapag-focus sa mga spreadsheet habang ang buong pagkatao ko ay parang nakabitin sa isang manipis na sinulid. Kailangan ko ng sagot at alam kong hindi ko yun makukuha kay Bianca o kay nanay. Kailangan kong bumalik sa bahay. Naghintay ako hanggang 10:00 ng umaga. Alam kong si Bianca ay may Pilates class ng 10:30 at ang nanay ko naman ay karaniwang pumupunta sa grocery tuwing Martes. Ipinark ko ang aking kotse sa kabilang kanto para makasiguro at naglakad patungo sa bahay. Gumagana pa rin ang aking susi. Pumasok ako sa loob. Ang katahimikan ng bahay ay tila humahampas sa aking pandinig. Pakiramdam ko ay nanghihimasok ako. Kahit na tumira ako rito sa loob ng 18 taon. Dumiretso ako sa library, ang opisina ni tatay. Amoy kape at lumang papel ang silid. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Birth certificate ba? Mga papel sa pag-aampon? O diary? Hinalugog ko ang mga drawer ng lamesa. Wala, kundi mga bill, tax returns, at mga kontrata sa negosyo. Sinuri ko ang mga filing cabinet. Maayos ang lahat. Medical records, titulo ng lupa, insurance policies. Nahanap ko ang file ko, Christine. Binuksan ko ito. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Manipis lang ito. Nandun ang aking birth certificate. Ama, Roberto James De Leon. Ina, Elena Marie De Leon. Nandun ang aking vaccination records at mga report card, pero walang mga litrato noong sanggol pa ako sa loob ng file na yon. Sinuri ko ang file ni Bianca. Punong-puno ito. Mga litrato ng kanyang unang hakbang, unang paligo, unang Pasko, isang hibla ng kanyang buhok noong sanggol pa na nakadikit sa card, at ang hospital bracelet niya. Ang file ko ay puro papel lang. Walang damdamin. Walang alaala. Isinara ko ang drawer. Nararamdaman ng panibagong bugso ng lungkot. Akmang lalabas na ako ng opisina pero tumigil ako. May vault si tatay sa cabinet pero hindi ko alam ang combination. Gayunpaman, sa itaas ng vault, sa isang mataas na shelf, ay may mga nakatambak na lumang photo album at mga shoebox na puno ng mga litrato.
Kumuha ako ng upuan at kinuha ang isang maalikabok na shoebox na may label na 1,988 hanggang 1,990 Ang 1,990 ang taon ng ipanganak ako. Naupo ako sa sahig at ibinuhos ang mga litrato. Daan-daang snapshot ang nagkalat sa rug. Sinuri ko ang bawat isa. Nandun si Bianca sa Enchanted Kingdom. Si Bianca na nakasakay sa kabayo. Sina nanay at tatay sa isang gala. Patuloy akong naghanap. Nasaan ako? Sa wakas, malapit sa ilalim, may nahanap akong isang Polaroid. Kupas na ito at kulubot ang mga kanto. Ipinapakita nito ang isang sanggol. Ako yon. Alam kong ako yon dahil sa kakaibang balat, sa birthmark, sa kaliwang tainga ko. Isang maliit na pulang gasuklay. Nakabalot ako sa isang generic na kumot ng ospital. Pero ang lalaking may hawak sa akin ay hindi ang tatay ko. Siya ay matangkad, malapad ang balikat, at may maitim na buhok na bahagyang nakatabing sa kanyang noo. Nakabarong siya pero maluwag ang pagkakatali. Nakatingin siya sa akin nang may ekspresyon ng matindi at nakakadurob pusong lambing na nagpahinto sa aking paghinga. Mukha siyang may hawak ng pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang tatay ko, si Roberto, ay hindi kailanman tumingin sa akin ng ganoon. Tinitingnan ako ni Roberto na parang isang empleyado na hindi niya kayang sisantihin. Inibaligtad ko ang litrato. Sa sulat kamay ng aking ina, gamit ang isang nanginginig na asul na tinta, ay 2 salita. Patawarin mo ako. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Patawarin mo ako. Kanino siya humihingi ng tawad? Sa tatay ko ba? Sa Diyos? O sa akin? Tiningnan ko ulit ang lalaki sa litrato. Hindi siya mukhang estranjero. Meron sa hugis na kanyang panga at kilay na pamilyar sa akin. Tumayo ako at naglakad patungo sa salamin sa pasilyo. Tiningnan ko ang sarili kong muka. Ang maitim na buhok, ang tuwid na kilay, ang matulis na baba. Tumingin ako muli sa litrato. Para akong tumitingin sa male version ng aking sarili. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa harap. Kinabahan ako. Isinilid ko ang litrato sa aking bulsa at mabilis na ibinalik ang shoebox sa shelf. Hello? Boses yun ni Bianca. Maaga siyang nakauwi. Nanigas ako. Nasa loob ako ng opisina at wala nang ibang labasan. Nay! Tawag ni Bianca. Ang tunog ng kanyang heels ay naririnig sa hardwood floor. Huminga ako ng malalim, inayos ang buhok at lumabas sa pasilyo. Biglang huminto si Bianca. Hawak niya ang kanyang yoga mat at isang green juice. Agad na kumitid ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Nakalimutan ko ang scarf ko kagabi. Pagsisinungaling ko. Akala ko baka naipasok ni nanay. May susi ka pa pala, sabi niya na parang insulto. Lumaki ako rito, Bianca. Naglakad siya palapit sa akin. Tila inaamoy ang hangin. Tumingin siya sa likuran ko, sa nakabukas na pinto ng opisina ni tatay. Pumasok ka ba sa opisina ni tatay? Hinahanap ko lang yung scarf. Sa opisina? Tumawa siya ng matigas. Nanghingielam ka. Hinahanap mong testamento, no? Hindi, sabi ko habang dahan-dahan naglalakad patungo sa pinto. Wala kang mapapala, sabi niya. Humarang siya sa dinadaanan ko. Mas matangkad siya sa akin at ginagamit niya yon para takutin ako. Kahit maghanap ka pa, Christina, hindi mo makikita ang gusto mong makita. Hindi ka isa sa amin. Kahit kailan, hindi ka naging kabilang. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Tanong ko ng mahina. Kapatid mo ako. Talaga? Lumapit siya. Kapatid niya ba? Naramdaman ko ang Polaroid na tila nagbabaga sa bulsa ko. May alam ako na hindi niya alam.
May mukha na ako ngayon. May clue na ako. Titingnan natin, sabi ko. Nilampasan ko siya at naglakad patungo sa pinto. Huwag mong kalimutang duraan yung tubo, sigaw niya habang naglalakad ako palabas. Kailangan namin ng resulta bago matapos ang buwan. Sumakay ako sa kotse at nagmaneho hanggang sa tumigil ang panginginig ng aking mga kamay. Huminto ako sa parking ng isang supermarket at kinuha ulit ang litrato. Patawarin mo ako. Nangaliwa ang nanay ko. Iyon lang ang tanging paliwanag. Nagkaroon siya ng affair, nabuntis sa akin, at nanatili si Roberto. Pero pinarusahan niya ako dahil doon sa bawat araw ng aking buhay. Dinukot ko ang DNA kit sa bag ko. Gusto ni Bianca na gawin ko ito para patunayan na anak sa labas ako. Gusto niya akong ipahiya. Gusto niya itong gamitin para alisin ako sa mana. Pero ngayon, nagbago na ang motibasyon ko. Wala na akong pakialam sa pera. Wala na akong pakialam sa pangalang De Leon. Gusto kong mahanap ang lalaki sa litrato. Gusto kong mahanap ang lalaking tumingin sa akin ng may pagmamahal. Binuksan ko ang kit, ginamit ang swab sa pisingi ko, at sinalyuhan ang tubo. Dumiretso ako sa post office at ipinadala ito. Hindi na ito patibong. Isa na itong mapa at sasundan ko ito. Ang paghihintay ang pinakamahirap na bahagi. Sabi sa kahon, ang resulta ay aabot ng 4 hanggang 6 na linggo. Pero nagbayad ako ng extra para mapabilis ang proseso. Kailangan kong malaman. Sa loob ng 2 linggo, namuhay ako ng parang robot. Pumasok sa trabaho, bumili ng groceries, naglinis ng apartment, pero ang isip ko ay laging abala. Ilang oras akong nag-search online para sa mga lalaking kahawig ng nasa litrato. Nag-search ako ng Elena De Leon Affair 1989. Roberto De Leon Business Rivals. Wala akong makitang malinaw. Idinikit ko ang Polaroid sa salamin ng banyo ko. Tuwing umaga habang nagsisipilyo, tinitingnan ko siya. Sino ka ba? Tanong ko. Alam mo ba ang tungkol sa akin? Ginusto mo ba ako? Pagkatapos, isang Martes ng hapon, dumating ang email. Subject: Your DNA results are ready. Nasa desk ako sa trabaho noon. Parang tumalo ng puso ko sa aking lalamunan. I-click ko ang mouse, nanginginig ang aking mga daliri. Nag-log in ako sa portal. Lumitaw sa screen ang isang makulay na pie chart. Ethnicity estimate, DNA matches. In-click ko ang matches. Ang unang napansin ko ay ang kawalan ng mga De Leon. May mga second cousins, third cousins, pero walang tugma sa dugo ng mga De Leon. Tama si Bianca. Hindi ko tatay si Roberto. Pero tumingin ako sa pinaka-top match. Parent/child match, Ricardo San Jose. Share DNA, 50%. Napatigil ako. Ricardo San Jose. Pamilyar ang pangalang yon. Parang pangalan ng isang negosyante, isang taong madalas nasa balita. Nagbukas ako ng bagong tab at i-type ang Ricardo San Jose sa Google. Bumaha ang mga resulta sa screen. Ricardo San Jose, CEO ng San Jose Ventures. Ricardo San Jose, philanthropist. Ricardo San Jose, tahimik na bilyonaryo. In-click ko ang mga images at nandoon siya. Mas matanda na siya ngayon. Maputi na ang buhok, may mga kulubot sa muka. Pero siya nga yun. Ang parehong mga mata, ang parehong hugis ng panga, ang lalaking nasa Polaroid. Ang tatay ko ay isang bilyonaryo. Napasandal ako sa upuan ko, tila umiikot ang paligid. Hindi lang ako pagkakamali ng ibang lalaki. Ako ay anak ng isa sa pinakamatagumpay na tao sa bansa. Pero bakit? Paano? Nagsimula ako maghukay ng mas malalim.
Nag-search ako ng Ricardo San Jose and Roberto De Leon. Nahanap ko ang isang artikulo mula sa archives ng isang business newspaper noong Hunyo 1990 ang taon ng ipanganak ako. De Leon Industries, iniligtas mula sa pagkalugi ng isang misteryosong investor. Isinad sa artikulo kung paano ang kumpanya ni Roberto De Leon ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa mga maling investment. Mawawala na sa kanya ang lahat, ang bahay, ang negosyo, ang reputasyon. At pagkatapos, sa huling sandali, isang private investment firm na pinamumunuan ni Ricardo San Jose ang nagpasok ng 250 milyong piso sa kumpanya. Ang petsa ng investment ay 2 linggo matapos akong ipanganak. Nagsimimulang mabuo ang isang nakapanging ilabot na katotohanan. Nangaliwa ang nanay ko kay Ricardo San Jose. Nabuntis siya. Nalaman ito ni Roberto. Siguradong galit na galit siya. Gusto niya sigurong hiwalayan si nanay at palayasin kami. Pero pabagsak ang negosyo niya. Kailangan niya ng pera, kaya may kasunduang nabuo. Binayaran ni Ricardo San Jose ang utang ni Roberto De Leon. Iniligtas niya ang kayamanan ng pamilya. At kapalit nito, kailangan niyang lumayo. Pumayag si Roberto na palakihin ako bilang sarili niyang anak para maiwasan ang iskandalo. Nasaka ako sa naisip ko. Hindi lang ako isang pagkakamali. Ako ay isang transaksyon. Ako ang pambayad sa marangyang buhay ng pamilya De Leon. Ang bubong sa itaas ng ulo ni Bianca, ang mga kotse, ang mga bakasyon, ang mga private school, lahat ng iyon ay nabayaran dahil sa akin. Dahil binayaran ni Ricardo San Jose si Roberto para panatilihin ako. At paano ito binalik ni Roberto? Sa pamamagitan ng pagtrato sa akin na parang basura. Sa pagbabaliwala sa akin. Sa pagpaparamdam na wala akong halaga. Inprint ko ang lahat. Ang mga resulta ng DNA, ang artikulo, ang litrato ni Ricardo San Jose. Naupo ako sa apartment ko noong gabing iyon, napapalibutan ng mga papel. Ang hiyang naramdaman ko sa restaurant ay nawala. Napalitan ito ng isang matigas at malamig na determinasyon. Akala ni Bianca ay nakatuklas siya ng isang maduming sikreto na sisira sa akin. Akala niya sa pagbubunyag na hindi ako isang De Leon, maalis niya ang mana ko at ang dignidad ko. Wala siyang ideya sa ginawa niya. Iniabot niya sa akin ang katotohanan. At ang totoo, hindi ako ang dapat mahiya. Sila dapat. Nabuhay sila gamit ang pera ng tunay kong tatay sa loob ng 35 taon habang itinuturing ako na parang isang istorbo. Tumunog ang phone ko. Isang text mula kay Bianca. Nakuha mo na ba ang resulta? O masyado kang nahihiya para ipakita? Tiningnan ko ang text. Hindi ako sumagot. Hindi ko sasabihin sa kanya. Hindi pa ngayon. Nagpaplano si Bianca na ambush in ako sa pagbasa ng testamento. Naghahanda siyang kwestiyunin ng testamento para ibunyag ang pagkatao ko sa mga abogado at sa korte. Para sabihin na dahil hindi ako biological na De Leon, wala akong karapatan sa kahit ano. Gusto niya ngang palabas? Sige. Bibigyan ko siya. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan ang numero ng isang abogado. Hindi ang abogado ng pamilya, kundi ang pinakamatalas na estate attorney na nahanap ko online. Hello? Sabi ko nang sumagot ang receptionist. Ang pangalan ko ay Christina. Kailangan ko ng representasyon para sa pagbasa ng testamento at mayroon akong ebidensya ng isang blackmail scheme na tumagal ng 2 dekada. Nagbago na ang laro. Naglalaro si Bianca ng dama. Pero ako, magsisimula ng maglaro ng chess. 2 araw matapos kong makuha ang DNA results, tumunog ang phone ko dahil sa isang text mula kay Bianca. Neon, alam mo na. Yan lang, 4 na salita. Walang, ayos ka lang ba? Walang, nagulat ako. Walang, mag-usap tayo.
Isang malamig at patag na kumpirmasyon. Tinitigan ko ang screen. Ang hinlalaki ko ay nakatapat sa salamin. Ang puso ko ay tumitibok pero hindi sa takot. Tumitibok ito ng may matalas na kalinawan. Kung tinetext niya ito sa akin, ibig sabihin ay hindi na siya naghihintay ng resulta. Hindi na niya kailangan ang pie chart o ang mga porsyento. Noon pa man, alam na niya. Nagmaneho ako papunta sa bahay ng nanay ko. Hindi ako tumawag muna. Basta nga lang ako pumunta. Kailangan kong makita ang kanilang mga mukha. Kailangan kong maintindihan ang timeline ng pagtataksil na ito. Pagpasok ko, dapit hapon na noon. Ang nanay ko ay nasa sunroom, nag-aayos ng isang orchid. Tumingala siya, nagulat, habang pinupunasan ang lupa sa kanyang mga kamay. Christina, hindi ko alam na darating ka. Nasaan siya? Tanong ko. Ang boses ko ay mahinahon, pero ramdam ko ang tensyon sa lalamunan ko. Si Bianca, nasa itaas siya. Nag-iimpake para sa isang weekend trip. Mukhang kinakabahan si nanay. Panay ang tingin niya sa hagdan. Maayos lang ba ang lahat? Hindi, Nay. Hindi maayos ang lahat. Hugot ko ang printout ng DNA results mula sa aking bag at inilapag ito sa mesang salamin katabi ng orchid. Alam ko na ang tungkol kay Ricardo San Jose. Biglang namutla ang nanay ko. Hindi ito dahan-dahang pagputla. Agad na nawala ang kulay sa kanyang muka. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Christina, ako. Alam ni Bianca, di ba? Tanong ko. Napayuko ang nanay ko sa kanyang mga kamay. Nanginginig siya. Oo. Gaano na katagal? Matagal na, bulong ni nanay. Gaano nga katagal, Nay? Mula nung 16 siya, naramdaman kong nawala ng hangin ang baga ko. 16? 20 taon na ang nakalipas. Nag-compute ako sa isip ko. 16 si Bianca nung una niyang nabangga ang kotse niya. 16 siya nung nagsimula siyang humingi ng mas malaking allowance. 16 siya nung nagbago ang pakikitungo sa bahay mula sa pagiging strikto patungo sa pagiging maluwag para sa kanya. Habang ako ay nananatili sa ilalim ng microscope. Nakahanap siya ng sulat, sabi ni nanay. Halos hindi marinig ang boses. Nagtago ako ng sulat mula kay Ricardo. Isa lang. Itinago ko ito sa jewelry box ko. Naghahanap si Bianca ng hikaw na mahihiram at nahanap niya yun. At na-blackmail ka niya, sabi ko. Hindi ito isang tanong. Tumanggo si nanay. Ang mga luha ay pumatak sa kanyang pisingi. Sinabi niya sa akin na sasabihin niya sa tatay mo. Sinabi niya na sisirain niya ang pamilya. Sinabi niya na palalayasin tayong lahat ni Roberto sa kalsada kung malalaman niya ang katotohanan tungkol sa iyo. Kaya binayaran mo ang kanyang pananahimik, sabi ko. Sa pamamagitan ng ano? Pera? Kalayaan? Lahat? Humagulgol si nanay. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng gusto niya. Hinayaan ko siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Sobrang natakot ako, Christine. Ang tatay mo, isa siyang mapagmataas na tao. Kung nalaman niya, malalaman ng lahat. Mapapahiya siya. Alam ni tatay, sabi ko. Napaangat ang ulo ni nanay. Ano? Alam ni tatay na hindi niya ako tunay na anak, sabi ko. Nakipagkasundo siya kay Ricardo San Jose. Iniligtas ni Ricardo ang kumpanya at pumayag si tatay na palakihin ako. Isang transaksyon lang sa negosyo ang lahat. Mukhang nalito ang nanay ko at pagkatapos ay kinilabutan. Hindi niya kailanman sinabi sa akin na alam niya. Hindi namin yan pinag-usapan kahit kailan. Kahit isang beses sa loob ng 35 taon. Kaya nabuhay ka sa takot sa isang sikreto na alam na niya, sabi ko. At pinahirapan ka ni Bianca sa loob ng 20 taon para sa wala. Narinig ko ang mga yabag sa hagdan, mabagal,
at may kasamang mapang-uyam na palakpak. Lumingon ako. Nakatayo si Bianca sa pintuan, suot ang isang silk robe at pumapalakpak. "Bravo!" sabi niya. "Nalutas na ng detective ang kaso." Hindi siya mukhang nahihiya. Mukha siyang naiinip. "Alam mo na pala sa loob ng 20 taon," sabi ko habang humahakbang palapit sa kanya. "Hinayaan mo akong magmukhang estranjero sa sarili kong pamilya. Pinanood mo akong magsumikap na pasayahin si tatay kahit alam mong imposible yon. Pinanood mo akong umiyak dahil sa mga nakalimutang kaarawan at malamig na pakikitungo at tinawanan mo lang ako." Nakakatawa naman kasi talaga, sabi ni Bianca habang nagkikibit balikat. "Ang panurin kang magpakamabuting anak, naglilinis ng sahig, nakakakuha ng matataas na grado. Nakakaawa ka. Sinusubukan mong manalo sa isang laro na disqualified ka na mula pa nang isilang ka." "Na-blackmail mo si nanay," sabi ko. "Ginamit ko ang isang alas," pagtatama ni Bianca. "Negosyo lang yon. May sikreto si nanay. May pananahimik ako. Ibinenta ko ang pananahimik ko para sa isang komportableng buhay. Huwag kang mainggit dahil hindi mo na unang naisip yon." At ang DNA test? Tanong ko. "Bakit na yun? Bakit mo ibinigay sa akin sa mismong kaarawan ko?" Naglakad si Bianca papunta sa refrigerator at kumuha ng isang bote ng tubig. Binuksan niya ang takip ng dahan-dahan. "Dahil patay na si tatay," simple niyang sagot. Hindi natatalab ang blackmail kay nanay dahil wala na siyang asawang pagsasabihan. At pagod na akong makigahati sa iyo, Christine. Nakikipag-usap na ako sa mga abogado. Dahil hindi ka biologikal na De Leon, wala kang karapatan sa mga ari-arian. Sa testamento, ang lahat ay mapupunta sa aking mga anak. Sa technical na aspeto, hindi kanya anak. "Kaya gusto mo ng ebidensya," sabi ko. "Gusto kong ikaw mismo ang kumuha ng ebidensya," sabi niya habang nakangiti. "Gusto kong makita mo ito sa black and white. Gusto kong maintindihan mo na wala kang halaga rito. Isa kang peke. At kapag binasa na ang testamento sa susunod na linggo, gusto kong maupo ka doon at malaman mo kung bakit wala kang makukuha kahit 5. Humigop siya ng tubig habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. "Dapat nga ay nagpapasalamat ka pa sa akin. Nahanap ko ang tunay mong tatay. Mayaman siya, di ba? Baka pwede kang umiyak sa pintuan niya. Baka bilhan ka niya ng kondo." Tiningnan ko ang aking kapatid. Tiningnan ko ang kalupitan na nakaukit sa kanyang magandang mukha. Sa loob ng maraming taon, ginusto kong maging katulad niya. Ginusto ko ang kanyang kumpiyansa at ningning. Ngayon, nakikita ko na lamang ang isang hungkag at sirang pagkatao. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagmamanipula sa mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang pag-ibig. Ang alam lang niya ay panggigipit. "Tama ka," mahinoon kong sabi. Napakurap si Bianca. "Excuse me?" "Tama ka," pag-uulit ko. "Pupunta ako sa pagbasa ng testamento at dadalhin ko ang mga resulta." "Mabuti," sabi ni Bianca, bagaman mukha siyang nagtataka sa aking pagiging kalmado. "Para hindi na tayo magsayang ng oras sa korte. Primahan mo na lang ang waiver at umalis ka na." "Titingnan natin," sabi ko. Lumingon ako sa aking ina. Nakaupo pa rin siya sa mesa, umiiyak sa kanyang mga kamay. Mukha siyang maliit at mahina. Pinili niya ang kanyang reputasyon kaysa sa kanyang sariling anak. Hinayaan niyang pamunuan ni Bianca ang bahay na ito na parang isang diktador dahil masyado siyang duwag para harapin ang sarili niyang pagkakamali. "Alis na ako, Nay," sabi ko. "Christina, please," bulong niya. "Huwag kang umalis." "Kailangan kong umalis," sabi ko. "May meeting ako sa isang abogado." Lumabas ako ng bahay. Papalubog na ang araw, nagbibigay ng mahahabang anino sa maayos na bakuran. Nakaramdam ako ng kakaibang gaan sa aking dibdib.
wala na ang sikreto. Ang lason na matagal nang nananalaytay sa aming pamilya sa loob ng ilang dekada ay sa wakas ay nailabas na. Akala ni Bianca ay nanalo na siya. Akala niya ay naipakawala na niya ang huling bala. Akala niya ang DNA test ang katapusan ng kwento ko. Nagkakamali siya. Simula pa lang ito. Sumakay ako sa aking kotse at tinawagan ang numero ng abogado na nahanap ko. Ang pangalan niya ay Attorney Santos. May reputasyon siya sa pagiging mabagsik. Attorney Santos, sabi ko nang sumagot siya. Si Christina ito. Hawak ko na ang kumpirmasyon at mayroon akong saksi sa nangyari na blackmail. Magaling, sabi ng kanyang boses sa speaker. Dalhin mo ang lahat. Ang pagbasa ng testamento ay sa Biyernes. Sige, sabi ko. Magpahinga ka, Christina, sabi niya. Ang Biyernes ay magiging isang napaka-interesanteng araw. Binaba ko ang telepono at muling tiningnan ang bahay sa huling pagkakataon. Nakita ko ang anino ni Bianca sa bintana na nakatingin sa akin. Hindi ako kumaway. Pinaandar ko lang ang sasakyan at umalis. Wala siyang ideya sa kung ano ang darating. Ang opisina ni Attorney Hernandez ay matatagpuan sa isang mataas na gusali sa Makati. Amoy mamahaling pabango at katad sa loob. Dumating ako ng 15 minuto bago ang itinakdang oras. Nandoon na si Attorney Santos, ang aking abogado. Maliit siyang tao na may matatalas na mata at suot na barong na mas mahal pa sa kotse ko. Hindi siya gaanong numingiti na nagustuhan ko naman. Handa ka na ba? Tanong niya habang nakikipagkamay sa akin. Handa na, sabi ko. Nakasuot ako ng aking pinakamagandang office attire. Hindi ako nagbihis para magmukhang mayaman. Nagbihis ako para magmukhang seryoso. Pumasok ko na sa conference room. Pinamumunuan ito ng isang napakalaking mesang mahagani. 5 minuto ang lumipas. Bumukas ang pinto at pumasok si Bianca. Talagang kumuha siya ng atensyon. Nakasuot siya ng itim na damit na tila pang luksa pero sapat na mababa ang tabas para maging mapangakit. Mayroon siyang malapad na sombrero at madilim na sunglasses na dahan-dahan niyang tinanggal habang nauupo. Sumunod ang nanay ko sa likuran niya, mukhang maputla at kinakabahan. Naupo siya sa gitna naming dalawa pero hindi niya ako matignan sa mga mata. Tiningnan ni Bianca si Attorney Santos. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Mumisi siya. Kumuha ka pa talaga ng abogado? Christina, standard reading lang ito. Nagsasayang ka lang ng pera. Titingnan natin. Mahinaw ang sagot ni Attorney Santos. Binuksan niya ang kanyang briefcase at naglapag ng notepad sa mesa. Si Attorney Hernandez, ang matagal ng abogado ng aking tatay, ay tumikhim. Isa siyang matandang lalaki na nanginginig ang mga kamay. Naupo siya sa dulo ng mesa, may makapal na dokumento sa harap niya. Salamat sa inyong pagdating, sabi ni Attorney Hernandez. Ito ay naging isang mahirap na panahon para sa pamilya De Leon. Si Roberto ay isang mabuting tao. Lakas na nagbuntong hininga si Bianca. Pwede bang laktawan na ang papuri? Alam naman nating lahat na mahusay siya. Ituloy na natin sa mga ari-arian. Kumunot ang noo ni Attorney Hernandez pero tumanggo siya. Sige, mampapatuloy ako sa paghahati ng mga ari-arian. Nagsimula siyang magbasa. Puro legal na salita nung una. Mga utang na dapat bayaran, mga gastos sa libing na natakpan na. Pagkatapos ay dumating ang mga particular na pamana. Sa aking asawa na si Elena Marie De Leon, basa ni Attorney Hernandez, ipinapamana ko ang aming tirahan at isang buwanang stipend na 250,000 piso na kukunin mula sa estate trust, sa kondisyong hindi siya mag-aasawang muli. Kumunot ang noo ni Bianca. Stipend? Bakit hindi lump sum ang makukuha niya? Nababahala si Roberto tungkol sa money management. Diplomatikong sagot ni Attorney Hernandez.
Tinapik-tapik ni Bianca ang mesa. Sige, kung ano man. Ituloy mo na sa anak ko, kay Bianca Ann de Leon. Umayos ng upo si Bianca. Binigyan niya ako ng isang tingin na puno ng tagumpay. Ipinapamana ko ang halagang 2.5 milyong pesos. Natahimik ang buong silid. Napakurap si Bianca. Tumawa siya, isang mataas at kabado na tunog. Pasensya na, baka nagkamali ka ng bilan ng 0. Ang ibig mong sabihin ay 25 milyong o 250 milyong. 2.5 milyong pesos, pag-uulit ni Attorney Hernandez. Hindi siya tumitingala. Imposible, sigaw ni Bianca. Wala lang yan. Hindi man lang yan mababayaran ng mga credit card bill ko para sa taong ito. Hayaan mo siyang matapos, mahinong sabi ni Attorney. Santos. Sinamaan siya ng tingin ni Bianca pero tumahimik din. Namumula na ang mukha niya. At sa huli, sabi ni Attorney Hernandez, habang inililipat ang pahina, para kay Cristina Elizabeth de Leon. Malakas na hinampas ni Bianca ang mesa. Hindi siya isang De Leon. Meron akong ebidensya. Meron akong DNA test dito mismo. Dinukot niya sa kanyang bag ang mga resulta na ipinadala ko sa kanya. O sa halip, ang kopya na ginawa niya. Anak siya sa labas. Hindi siya tunay na anak ni Roberto. Sinasabi sa testamento, aking mga anak. At hindi niya anak si Cristina. Tiningnan ni Attorney Hernandez si Bianca nang may matinding awa. Naghintay siyang tumigil, ito sa pagsigaw. Kung hahayaan mo lang akong matapos, Bianca, matigas niyang sabi. Tumingin siya ulit sa dokumento. Para kay Cristina Elizabeth de Leon, ipinapamana ko ang lahat ng natitirang bahagi ng aking mga ari-arian. Kasama na ang majority ownership ng De Leon Industries, ang investment portfolio at lahat ng liquid assets. Ito ay humigit kumulang 70% ng kabuuang halaga ng estate. Nangganga si Bianca. Napasinghap ang aking ina. Nanatili akong tahimik at matigas sa aking kinauupuan. Naramdaman kong tinapik ni Attorney Santos ang paa ko sa ilalim ng mesa. Isang hudyat na manatiling kalmado. Mali ito, bulong ni Bianca. Hindi niya alam. Siguradong hindi niya alam. Kung alam niyang hindi niya anak si Cristina, inayos ni Attorney Hernandez ang kanyang salamin. Merong personal na addendum na nakalakip sa bahaging ito. Mapilit si Roberto na isama ito. Tumingin siya ng diretso sa akin. Sinasabi dito, alam ko na simula nang mag2 taong gulang si Cristina na hindi ko siya biological na anak. Tinanggap ko ang kasunduan para iligtas ang aking kumpanya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, may napansin akong hindi ko inaasahan. Pinanood ko ang isang batang babae na lumaki sa aking bahay nang walang pag-iengganyo, walang tulong, at walang pagmamahal mula sa mga taong dapat ay nagbigay nito sa kanya. Pinanood ko siyang magsumikap ng higit pa sa sinumang nakilala ko. Pinanood ko siyang bumuo ng buhay ng may dangal at integridad, habang ang biological kong anak ay naging isang babaeng walang alam, kundi kasakiman at manipulasyon. Cristina, hindi ako naging mabuting ama sa iyo. Naging malamig ako. Naging malayo ako. Nahihiya ako sa kung paano ka nabuo. Pero sa huli, hindi dugo ang gumagawa ng isang tagapagmana. Ang karakter ang gumagawa nito. Pinipili kita. Naging napakabigat ng katahimikan sa loob ng silid. Naramdaman kong may mga luhang namumuo sa aking mga mata. Hindi ito luha ng saya, kundi luha ng kalayaan. Nakikita niya pala ako sa lahat ng mga taong akala ko ay multo lang ako. Pinagmamasdan niya pala ako. Hindi siya naging mabait. Inakusahan niya yon. Pero
naging makatarungan siya. Biglang tumayo si Bianca. Ang kanyang upuan ay marahas na kumaladkad sa sahig. "Hindi!" sigaw niya. "Baliw na ito! Ulyanin na siya! Baliw na siya! Ako ang tunay na anak! Ako ang tunay!" "Maupo ka, Miss De Leon," matalas na sabi ni Attorney Hernandez. "Hindi ako mauupo," sigaw ni Bianca. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri sa akin. "Ikaw, mangkukulam ka. Minanipula mo siya. Siguradong niloko mo siya." "Wala akong ginawa, Bianca," mahinaon kong sabi. "Namuhay lang ako ng maayos." "Ikokontra ko ito!" hiyaw ni Bianca. "Idedemanda ko kayo. Kakalad ka rin ko ito sa korte sa loob ng maraming taon. Wala kang makukuhang 5. Papatunayan kong wala na siya sa katinuan. Papatunayan kong peke ka." Tumingin siya sa aming ina. "Nay, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong may sakit siya." Yumuko lang ang nanay ko, umiiyak ng tahimik. "Bianca," sabi ni Attorney Hernandez. Ang boses niya ay mahina na ngayon, pero punong-puno ng panganib. "Bago ka magbanta ng legal action, kailangan mong marinig ang huling bahagi ng testamento." "Wala akong pakialam sa iba." "Dapat kang magkaroon ng pakialam," sabi ni Attorney Hernandez. "Dahil mayroong seksyon tungkol sa no contest clause. At meron din kaming folder ng mga ebidensya na ipinagbilin ni Roberto na ipakita sa iyo kung magpapasya kang gumawa ng eksena." "Ebidensya?" Natigilan si Bianca. May kinuha si Attorney Hernandez sa kanyang briefcase na isang makapal na itim na folder. Inilunsyur ito sa mesang mahogany. Tumigil ito mismo sa harap ni Bianca. "Ano ito?" tanong niya. "Buksan mo," sabi ko. Binuksan ni Bianca ang folder. Binasa ng kanyang mga mata ang unang pahina. Ang mukha niya ay mula sa pagiging pula ay naging kakulay ng abo. Inilipat niya ang pahina, isa pa at isa pa. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay ng hindi kontrolado. Binitawan niya ang folder na tila ba nakakapaso ito? Alam niya, bulong niya. "Oo," sabi ni Attorney Hernandez. "Alam niyang lahat." Napasandal si Bianca sa kanyang upuan, mukhang isang manika na naputulan ng mga pisi. Wala na ang kayabangan, wala na ang galit. Ang natira na lang ay takot. Tiningnan ko ang folder. Hindi ko na kailangang basahin pa para malaman ang laman nito. Pero alam ko na, anumang nasa loob ng mga pahinang yon ay ang huling pako sa kabaong ng buhay ni Bianca. Ang twist ay hindi ang pagkuha ko ng pera. Ang twist ay, ang lalaking akala nating lahat ay walang alam. Ang lalaking akala nating lahat ay isang ama lang na tagapirma ng tseke, ay siya palang tanging nagmamasid. Hindi lang niya sa akin iniwan ang pera. Iniwan din niya sa akin ang tagumpay. Nakatitig si Bianca sa itim na folder sa mesa. Mukha siyang masusuka. "Ano yun?" tanong ni nanay. Nanginginig ang boses. "Bianca, anong nasa loob?" Hindi sumagot si Bianca. Hindi niya kaya. Paralisado siya. Tinapik ni Attorney Hernandez ang folder gamit ang kanyang daliri. Dahil tila hindi na makapagsalita si Miss De Leon, hayaan niyong ako na ang magbuod ng milalaman. 2 taon na ang nakalilipas matapos ang kanyang unang sakit sa puso. Kumuha si Roberto ng isang private investigator. "Bakit?" tanong ni nanay. Nagduda siya na may nawawalang pera sa kanyang mga account, sabi ni Attorney Hernandez. Nung una, akala niya ay error lang sa accounting o baka si Christina. Tumingin siya sa akin nang may paumanhin. Pero mabilis na napatunayan ng investigator na hindi si Christina. Ang pananalapi ni Christina ay malaya sa kanila. Hindi siya kailanman kumuha ng kahit sing. Binuksan ni Attorney Hernandez ang folder at naglabas ng isang tumpok ng mga litrato at transcript. Ibinaling ng investigator ang atensyon niya sa iyo, Bianca. Naglapag siya ng isang litrato sa mesa.
Ipinapakita nito si Bianca na nakaupo sa isang cafe kasama ang isang lalaking nakasuit. Ito ay ikaw habang nakikipagpulong sa isang estate attorney, 18 buwan na ang nakalilipas. Ang transcript ng inyong usapan ay nakakabigla. Nagtatanong ka kung paano mabalewala ang isang testamento. Nagtatanong ka kung paano mapapahayag na mentally incompetent ang isang magulang para ikaw ang humawak ng power of attorney. Napasinghap si Bianca. At ito, pagpapatuloy ni Attorney Hernandez habang naglalabas ng bank statement. Ay record ng mga loan na kinuha mo. Mga hindi autorisadong pag-withdraw mula sa joint account ng iyong ina. 50 milyong piso sa loob lamang ng huling 2 taon. Napasingap si nanay. Bianca, sabi mo kailangan mo yan para sa negosyo? Walang negosyo, Elena. Mahinahong sabi ni Attorney Hernandez. Nalaman ng investigator na ang pera ay napunta sa mga mamahaling tindahan ng damit, mga bakasyon, at mga utang sa pagsusugal. Sugal? Tanong ko, nagulat. Online poker, sabi ni Attorney Hernandez. Hindi siya masyadong mahusay doon. Muling humarap siya kay Bianca. Pero ang pinakamabigat na ebidensya ay ito. Naglabas siya ng isang digital recorder. Pinindot niya ang play. Ang audio ay medyo may garalgal, pero ang boses ay hindi mapagkakamalan. Boses yun ni Bianca na nakikipag-usap sa telepono. Wala akong pakialam kung mamatay siya, Sarah. Kailangan ko lang nabilisan niya. May mga utang ako na dapat bayaran. Kapag pumanaw na ang matanda, ibebenta ako ng bahay. Ilalagay ko si nanay sa isang home for the aged, yung pinakamura na mahahanap ko. At kukunin ko ang lahat. Walang makukuha si Christina. May plano na ako para sa kanya. Tumigil ang recording. Naging ganap ang katahimikan sa loob ng silid. Nakatitig ang nanay ko kay Bianca nang may kilabot. Sa unang pagkakataon, hindi niya tinitingnan ang kanyang paboritong anak. Tinitingnan niya ang isang halimaw. Ilalagay mo ako sa home, bulong ni nanay. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo, matapos kong itago ang sekreto mo, Bianca. Nay, naglalabas lang ako ng sama ng loob noon. Hindi ko sinasadya yun. Nauutal na sabi ni Bianca. Narinig ni Roberto ang recording na ito 3 buwan bago siya namatay, sabi ni Attorney Hernandez. Nadurog ang puso niya, pero binigyan din siya nito ng linaw. Isinara niya ang folder. Mayon, tungkol sa contest na banta mo. Matigas na, sabi ni Attorney Hernandez. Ang testamento ay may mahigpit na no contest clause. Nakasaad doon na kung sinuman sa mga tagapagmana ang kukwestiyon sa bisa nito, otomatiko silang mawawala ng lahat ng kanilang mana. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Pero 2.5 milyong piso lang ang makukuha ko. Kung magrereklamo ka, pagsingit ni Attorney Santos, 0 ang makukuha mo. At dahil sa ebidensya ng fraud at elder abuse sa folder na ito, lalo na ang mga hindi autorisadong pag-withdraw, may karapatan ng estate na magsampa ng kasong kriminal. Napatigil si Bianca. Kasong kriminal? Theft, fraud, extortion, isa-isang binilang ni Attorney Santos. Sabi ni Attorney Hernandez, may utang ka sa estate na humigit kumulang 10 milyong piso na hindi mo kailanman binayaran. Kung tatanggapin mo ang testamento, ang utang ay patatawarin hanggang sa halaga ng iyong mana. Kung lalaban ka, well, epektibong pag-aari na ni Christina ang utang na yon at maaari niya itong singilin sa iyo. Tumingin si Bianca sa akin. Ang kanyang mga mata ay ligaw at desperado. Hinahanap niya ang bakas ng kapatid na dati niyang binubuli. Hinahanap niya ang mahina at laging sumusulod na Christina na gusto lang ng yakap. Hindi niya ito nahanap. Sumandal ako ng bahagya. Ipinatong ang aking mga siko sa mesang mahogany. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Sinubukan mo akong burahin, Bianca. Mahinahon kong sabi.
Sinubukan mong patunayan na hindi ako kabilang. Sinubukan mong nakawin ang kasaysayan ko. Pero ang ginawa mo lang ay ipakita kay tatay kung sino ka talaga. Christina, please. Bulong ni Bianca. Ang mga luha ay umaagos na sa kanyang mukha ngayon. Nasisira ang kanyang makeup. Kapatid mo ako. Pamilya tayo. Tayo ba? Tanong ko. Sinabi mo sa akin sa restaurant na hindi ako isang De Leon. Sinabi mo na isa akong pagkakamali. Galit lang ako noon. Hindi ko sinasadya. Sinadya mo ang bawat salita, sabi ko. At sinadya mong ilagay si nanay sa isang home. At sinadya mong nakawin ang lahat. Tumingin ako kay Attorney Hernandez. Kailangan ba niyang may pirmahan para tanggapin ang $2.5 milyong? Oo, kailangan niyang pirmahan ng waiver ng contest, sabi ni Attorney Hernandez. Ibigay mo sa kanya, sabi ko. Inilunsure ni Attorney Hernandez ang isang papel sa mesa. Tinitigan ito ni Bianca. $2.5 milyong. Malaking pera ito para sa ibang tao. Pero para kay Bianca, na may mga utang at lifestyle na hindi niya kayang sustentuhan, ito ay parang sintensya ng kamatayan. Ito ay kahirapan. Kung pipirmahan ko ito, sabi niya, nanginginig ang boses, makukuha ko ang tseke? Sa loob ng 30 araw, sabi ni Attorney Hernandez. At kung hindi ko pipirmahan? Kung gayon, isasampa namin ang report sa pulis tungkol sa pagnanakaw ng pondo mula sa account ng iyong ina bukas ng umaga, sabi ko. Napaitad si Bianca. Tumingin siya kay nanay. Nay, tulungan mo ako. Iniling ng nanay ko ang kanyang ulo patalikod. Tumingin siya sa bintana, sa skyline ng lungsod. Sa tingin ko, dapat ka nang pumirma, Bianca. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na narinig kong humindi ang nanay ko sa kanya. Humagulgol si Bianca. Hinablot niya ang panulat. Naninghinig ang kamay niya kaya halos hindi siya makasulat. Kinalahig niya ang kanyang pirma sa linya. Ibinagsak niya ang panulat. Ayon, masaya ka na ba? Hindi, tapat kong sagot. Hindi ako masaya. Isang trahedya ito, pero tapos na. Tumayo si Bianca. Hinablot niya ang kanyang bag. Tumingin siya sa akin nang may matinding puot. Akala mo nanalo ka na, pero mag-isa ka pa rin, Christina. May pera ka na ngayon, pero wala kang kahit sino. Padabog siyang lumabas ng silid. Malakas na isinara ang mabigat na pinto. Naupo ako doon sa gitna ng katahimikan, pinakikinggan ng hum ng aircon. Hindi ako mag-isa. Kasama ko ang sarili ko at sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon, sapat na yon. Naging magaan ang pakiramdam sa silid matapos umalis ni Bianca. Parang naging madaling huminga. Ang nanay ko ay nakaupo pa rin doon, nakatitig sa bakanteng upuan na inalisan ni Bianca. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng 10 minuto. Inayos ni Attorney Hernandez ang kanyang mga papel. Christina, may mga dokumento kang kailangang pirmahan tungkol sa paglilipat ng mga ari-arian. At may mga karagdagang papel din si Attorney Santos. Salamat, sabi ko. Pinirmahan ko ang mga papel. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. 70% ng estate, ang kumpanya, ang bahay. Nakakalula ito, pero naramdaman kong handa na ako. Matagal ko nang pinamamahalaan ang sarili kong buhay sa maliit na budget. Ang pamamahala sa kasaganaan ay ibang hamon, pero hindi ako takot magtrabaho. Nang matapos ang mga abogado, lumabas muna sila para bigyan kami ng oras. Kaming dalawa na lang ni nanay. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Christina, sabi niya, mahina ang kanyang boses. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Wala kang kailangang sabihin, sabi ko. Patawarin mo ako, iyak niya.
Sobrang natakot ako. Hinayaan ko siyang saktan ka. Hinayaan kong baliwalain ka ng tatay mo. Sinubukan ko lang protektahan ng pamilya. Hindi mo pinoprotektahan ng pamilya, Nay. Mahinahon kong sabi. Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Pinoprotektahan mo ang sikreto mo. Alam ko, hagulgoy niya. Alam ko, mapapatawad mo ba ako? Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito na nagsilang sa akin, pero hindi kailanman naging tunay na ina para sa akin. Pinakain niya ako at pinihisan, pero ipinagkait niya ang pagmamahal. Hinayaan niyang pahirapan ako ng kapatid ko. Hinayaan niyang ituring ako ng tatay ko na parang empleyado. Mapapatawad ko ba siya? Ang kapatawaran ay isang komplikadong salita. Akala ng mga tao ay ibig sabihin nito ay babalik na sa dati ang lahat. Akala nila ay sinasabi mong ayos lang. Pero hindi ito ayos lang. At hindi na kami pwedeng bumalik sa dati. Mapapatawad kita, dahan-dahan kong sabi. Pero hindi ko makakalimutan at hindi ako makakatiwala sa iyo. Anong ibig sabihin yan? Tanong niya, mukhang natatakot. Ibig sabihin, mag-iiba na ang lahat na yon, sabi ko. Sa akin na ang bahay ni. Kabado siyang tumango. Oo, sinasabi sa testamento. Maaari kang manatili doon, sabi ko. Hindi kita palalayasin. Hindi ako katulad ni Bianca. Hindi kita ilalagay sa murang home for the aged. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat, Christina. Salamat. Pero itinaas ko ang aking kamay. May mga patakaran. Hindi pwedeng tumira doon si Bianca. Hindi siya pwedeng pumunta doon para hingan ka ng pera. Kung gagawin niya yon, tatawagan mo ako at tatawag ako ng pulis. Kung bibigyan mo siya ng pera mula sa iyong stipend, pera na para sa iyo, malalaman ko yon. At kung gagawin mo yon, ititigil ko ang stipend. Nanlaki ang mga mata ni nanay. Christina, napakalupit niyan. Kailangan yan, sabi ko. May addiction ka, Nay. Ang addiction mo ay si Bianca. Hindi ka makahindi sa kanya. Kaya ako na ang hindi para sa'yo. Naglalagay ako ng hangganan dahil hindi mo kaya. Anak ko siya, bulong ni nanay. Anak mo rin ako, sabi ko. Pero hindi mo ako kailanman ipinaglaban. Ngayon, ipinaglalaban ko na ang sarili ko. At sa isang banda, ipinaglalaban ko rin ang kapakanan mo. Inuubos ka ni Bianca. Sinasaktan ka niya. Itinitigil ko na yon. Sige, sabi ni nanay habang nakayuko. Sige, naintindihan ko. Babayaran ko ang utang sa bahay, pagpapatuloy ko. Sisiguraduhin kong bayad ang mga bill. Magiging ligtas ka. Magiging komportable ka. Pero hindi tayo mapapanggap na parang best friends. Hindi ako pupunta doon tuwing linggo para magpanggap na masaya tayong pamilya. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan ko ng oras. Naintindihan ko, pag-uulit niya. Ibebenta ko ang apartment ko, sabi ko. Bibili ako ng sarili kong bahay sa lugar na malayo para hindi ko kailangan madaanan ng puntod ni tatay araw-araw. Christina, inabot ni nanay ang kamay ko sa mesa. Sinusubok ang hawakan nito. Binawi ko ang kamay ko. Hindi sa galit, kundi nang may paninindigan. Huwag muna, Nay, sabi ko. Hindi pa ngayon. Tumayo ako. Kinuha ko ang aking bag. Naramdaman ko ang isang uri ng closure na hindi ko inaasahan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Hindi ko sinira ang buhay ni Bianca dahil sa paghihigante. Sinira niya ang sarili niyang buhay. Nagpatupad lang ako ng batas. Ipapahanda ako sa mga abogado ang schedule ng stipend mo, sabi ko. Mag-ingat ka, Nay. Lumabas ako ng conference room. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nadaanan ko si Bianca.
Nakaupo siya sa isang bench malapit sa elevator, tarantang nakikipag-usap sa telepono. Tumingala siya nang dumaan ako. Pula ang kanyang mga mata, ang muka ay maputla. Tinakpan niya ang telepono. "Christina, sandali!" Hindi ako huminto. Pinindot ko ang button ng elevator. "Christina, kailangan ko ng higit pa sa 2.5 milyong piso." Pagsusumamo niya habang tumatayo. "May mga pinagkakautangan akong tao. Mga mapanganib na tao. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito." Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok ako sa loob. "Matalino ka naman, Bianca," sabi ko habang pinipigilan ang pinto ng isang saglit. "Ikaw naman palagi ang matalino. Sigurado akong magagawan mo yan ng paraan." Hinayaan ko nang magsara ang pinto. Nawala ang kanyang sumisigaw na muka. Habang bumababa ang elevator, isinandig ko ang aking ulo sa malamig na dingding na metal. Hindi ko naramdaman na nagwagi ako. Naramdaman ko ang matinding pagod. Pero sa ilalim ng pagod na yon, mayroong kapayapaan. Tapos na. Tapos na ang giyera. Isang linggo ang lumipas. Meron akong huling meeting. Ang isang ito ay hindi sa isang corporate office. Ito ay sa isang maliit na pribadong kumpanya sa isang eksklusibong bahagi ng lungsod. Ang nakasulat sa pinto ay San Jose at Associates. Nandun ako para makita ang executor ng estate ni Ricardo San Jose. Hindi ko kinontak si Ricardo. Ayokong guluhin ang buhay niya. Pero matapos lumabas ang balita tungkol sa minana ko mula kay Roberto sa mga legal na sirkulo, nakatanggap ako ng liham. Mula ito sa abogado ni Ricardo. Sinasabi doon na pumanaw na si Ricardo 2 taon na ang nakalilipas. Hindi ko siya naabutan. Nahanap ko ang aking tunay na tatay kung kailan wala na siya. Naupo ako sa opisina habang naghihintay. Isang matandang babae ang pumasok. May mabait siyang mga mata. "Christina?" tanong niya. "Ako si Mrs. Garcia. Hiniling ni Ricardo na hintayin kita." "Hintayin ako?" tanong ko. Alam niya na balang araw ay malalaman mong lahat, sabi niya. O umasa siya na malalaman mo. Sinubaybayan niya ang buhay mo, alam mo ba? Mula sa malayo. Ipinatong niya ang isang kahoy na kahon sa lamesa. "Nag-set up siya ng trust fund para sa iyo," sabi niya. Hiwalay sa kanyang pangunahing estate. Hindi niya gustong malaman ng ibang pamilya niya, hindi dahil nahihiya siya sa iyo, kundi dahil gusto kanyang protektahan mula sa atensyon ng publiko. Gusto niyang magkaroon ka ng isang bagay na sa iyo lang talaga. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay may mga dokumento, isang journal na nakabalot sa katad at isang mabigat na pilak na relo. "Napakalaki ng trust fund na ito," sabi ni Mrs. Garcia. "Sapat na para hindi mo na kailangan magtrabaho habang buhay kung gugustuhin mo." Pero mas binigyang halaga ni Ricardo ito. Iniabot niya sa akin ang journal. Binuksan ko ito. Sulat kamay ito. "Aking pinakamamahal na Christina, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay alam mo na ang totoo. Patawad kung wala ako doon. Patawad kung hindi kita nayakap nung umiiyak ka o hindi kita napalakpakan nung graduation mo. Nangako ako kay Roberto na lalayo at tinupad ko yon dahil akala ko yon ang pinakamagandang paraan para panatilihin kang ligtas at may tirahan. Pero nanood ako. Kumuha ako ng mga tao para bigyan ako ng balita tungkol sa iyo. Meron akong scrapbook ng mga nakamit mo. Alam kong naging valedictorian ka. Alam kong mahusay ka sa finance. Alam kong mabait ka, matatag, at hindi sumusuko. Hindi ka kailanman naging pagkakamali para sa akin. Ikaw ang nag-iisang bagay na tama sa buhay ko, kahit na hindi kita pwedeng angkinin. Huwag mong hayaang patigasin ng mundo ang puso mo, Christina. Mayroon kang mabuting puso. Protektahan mo yan. Nagmamahal, Ricardo. Naupo ako sa upuang iyon at umiyak.
Ipinagluksa ko ang ama na hindi ko nakilala. Ipinagluksa ko ang ama na nagpalaki sa akin pero hindi ako nagawang mahalin. Ipinagluksa ko ang mga taon na inisip kong kulang ako. Isinusuot niya ito araw-araw, sabi ni Mrs. Garcia habang iniabot sa akin ang relo. Gusto niyang mapunta ito sa iyo. Isinuot ko ang relo sa aking pulso. Mabigat ito. Tila nagbibigay sa akin ng pundasyon. 6 na buwan ang lumipas, nagmaneho ako sa isang palikulikong daan. Naririnig ang tunog ng graba sa ilalim ng aking mga gulong. Ang mga puno ay nagbabago na ang kulay. Huminto ako sa tapat ng isang rest house. Maliit lang ito pero may malawak na beranda at tanawin ng mga bundok. Sa akin ito. Hindi ako nag-resign sa trabaho ko. Gusto ko ang trabaho ko, pero binawasan ko ang oras ko. Ginamit ko ang pera mula sa estate ni Roberto at sa trust fund ni Ricardo para magdayo ng isang foundation. Nagbibigay kami ng scholarships para sa mga bata na galing sa foster care, mga batang hindi napapansin, mga batang pakiramdam ay multo lang sila. Lumabas ako ng sasakyan. Malamig at malinis ang hangin. Tumunog ang phone ko. Isang text mula kay nanay. Iniisip kita, napakaganda ng hardin ngayong araw. Numiti ako. Maikli lang ito. Simple. Sapat na. Nagde-text kami minsan sa isang linggo. Hindi ko pa siya nakikita ng personal mula nung pagbasa ng testamento. Pero dahan-dahan kaming bumubuo ng bago. Isang relasyon based sa manghangganan, hindi sa obligasyon. Tungkol naman kay Bianca, narinig kong lumipat siya sa probinsya. Nagtatrabaho siya bilang isang receptionist. Unti-unti niyang binabayaran ang kanyang mga utang. Hindi ko hinahangad na mapahamak siya. Hindi ko na lang siya iniisip. Naglakad ako paakit sa hagdan ng aking beranda at naupo sa rocking chair. Tiningnan ko ang pilak na rilo sa aking pulso. Tuloy-tuloy ang pagtakbo nito. Tik, tik, tik. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakinig sa ihip ng hangin sa mga puno. Sa loob ng 35 taon, ako ang multong anak. Ako ang pagkakamali. Ako ang anino. Pero habang nakaupo ako doon sa katahimikan ng sarili kong tahanan, na nabayaran ng sarili kong katatagan at ng pamana ng 2 komplikadong ama, sa wakas ay nalaman ko na ang katotohanan. Hindi ako kailanman naging multo. Naghihintay lang ako ng tamang liwanag. At ngayon, sa wakas, sumisikat na ang araw sa akin.